Magandang araw or gabi sa ating pong mga kababayan dito at sa abroad. Well, apat yata itong ating pag-uusapan. Maigsi lang po ito na ating ipapaliwanag o ating tatalakayin para po na-update po kayo. Okay? Una ay itong magandang balita si Pangulong Marcos po ay tuloy-tuloy na hong nakaka-recover. At sabi ng mga doktor sa Malacanang, mga ilang araw na lang ay makakabalik na muli sa kanyang araw-araw na mga trabaho. Okay? Pangalawa ay itong issue na warning ng parang warning or kung ano man ang dating nito. Sinasabi po ni Secretary Carlos na maging maingat yung mga bumabatikos sa kanya dahil meron tayong mga batas, cyber libel, ang pwede niyang gamitin kung talagang sosobra ang batikos sa kanya ng ibang sektor. Okay? At pangatlo na iso itong malaking budget ang ilalaan ng Pangulo o ng Malacanang sa Department of Agriculture. Okay? So bago ang lahat, muli ko po kayong inaanyahan na kayo po ay mag-follow, mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo. Unahin natin itong magandang balita nga po dahil tuloy-tuloy na po ang pag-recover ng Pangulong Marcos. Walang lagnat, although sinusunod yung 1 week na quarantine, kaya hindi siya nakikipag-usap ng face-to-face sa lahat ng membro ng kabinete at iba pa. Hindi muna siya lumalakad o lumalabas ng Malacanang para makipag-meeting sa kung kani-kanino dahil sinusunod ang advice ng doktor na tapusin yung quarantine after tamaan siya nung last Friday. Pero magandang balita ay wala naman hong ibang problema, wala daw pneumonia, walang sipon, so kaya na dahil nga po sa meron naman hong bakuna. So yan po ang isang magandang balita dahil nga po sa tuloy-tuloy ng pag-recover. Nakakalungkot lang, merong grupo na parang natutuwa pa, nabalitaan ba ninyo? May mga grupo ng oposisyon na lumabas sa social media na natutuwa pa at na-COVID si Pangulong Marcos. Saan nakakita ng ganyang mga tao? Kakaiba, no ho? So bahala na po kayo mag-comment sa mga ganyang klaseng mga balita galing sa oposisyon. Pangalawa, ito hong issue tungkol nga po dito sa controversial na National Security Advisor, katauhan ni Secretary Carlos o Secretary Clarita Carlos. Okay? At nakausap ko nga po sa telebisyon sa isang interview at sinasabi niya na ginagawa naman nila ang lahat, huwag lang silang pangunahan. At higit sa lahat, ang kanyang paalaala na meron tayong cyber libel doon sa mga sobra ang batikos. Nakakarating po kay Secretary Carlos na masyado siyang pinipersonal, maraming bumabatikos sa kanya, na ang tingin niya ay maling impormasyon, hindi niya sinasabi pero pinapalabas siyang ganon, kaya hindi tama yan. Pero ang kanyang palaala, meron tayong batas na pwedeng panagutan kapag sumobra ang batikos sa kanya. So maaaring warning din ito or kahit kanino, nasa gobyerno o pribadong sektor, pagka talaga sumusobra, ay meron naman talagang sapat na batas na magbibigay ng proteksyon sa mga taong tinitira na kung sino-sino dyan. So, alam nyo, naging controversial si Secretary Carlos dahil sa di umano ay may mga statements siya na malayo daw sa kagustuhan ng taong bayan, malayo daw sa kagustuhan ng National Task Force ELCA, ay hindi naman pala totoo. Niliwanag niya na siya ay pabor manatili ang National Task Force ELCA. Dapat daw palakasin pa, hindi daw niya i-abolish yan, sa halip, tutulungan pa at pagagandahin pa. Yan po ang kanya sinabi. Kaya yung mga negative na mga comments or balita na pinalabas nitong nakaraang linggo laban sa kanya, ang kanya sinasabi, meron tayong mga batas na pwedeng panagutan kung hindi titigil yung mga personal ang batikos sa kanya. So, paalaala din po yan ng isa sa mga controversial na sekretary ng ating Pangulong Marcos. Okay? Pwede kayo mag-comment, reaction sa bagay na yan. Pangatlo na issue na ating talakayan ay ito pong yung pong budget proposal ng Executive Department para sa 2023 next year ay although halos patapos na yan sa ilalim ng nakaraang gobyerno dahil ganoon ang simula ng pagbabudget January hanggang July. Pero dahil sa by August naman isusumiti sa Kongreso ang proposed budget, ina-amend, binabago ng kasalukuyang pamahalaan yung budget proposal para sa susunod na taon. Pwede namang ihabol yan.
At ang magandang balita, malaki-laki na po ang pera. Hindi sinabi kung magkano, basta ang tiniyak ng Malacanang ay malaki ang budget na itataas o ibibigay sa Department of Agriculture. Hindi yung gagawin dahil si Pangulong Marcos ang siyang sekretary ng Department of Agriculture. Kung hindi, talagang yung food production, food security ay isa sa mga pangunahing agenda ng kasalukuyang pamahalaan para matulungan ang mga farmers na nangangailangan ng kalinga, binhi, pataba at ayuda sa pang-araw-araw na kailang pagsasaka. So maganda hong balita ito dahil yan ang sinasabi nung araw pa. Maliit ang pera ng Department of Agriculture kaya daw mahina ang produksyon. Kaya daw hindi makabili ng tamang presyo na nasasapat at kikita ang mga farmers at mga local producer. So maiibsa na yan. Dahil yung matagal niyang pangarap na dagdagan ng budget, magkakaroon na ho ng katuparan, kaya lang sa susunod na taon. Kaya po ganon, kasi ito pong 2022. Batas na po ito. Tapos na po yung batas na yan, pinapatupad na at hindi ho pwedeng dagdagan yan. Hindi ho pwedeng i-amend yan. Supplemental budget, pero yung ibig sabihin, babaguhin mo yung budget ng 2022 para doon sa bagong programa, hindi. Ang pinaghahandaan ngayon ay yung budget para sa susunod na taon para doon magsisimula ang maraming reforma. Sana maintindihan po ninyo, ganun po ang paggawa ng batas tungkol sa budget. Ganon din po ang sistemang gagawin ng gobyerno kasi lalabag po sa General Appropriation Law yung budget sa buong taong ito ng 2022 kung yan ibigla na lang babaguhin nang hindi dadaan sa Kongreso. So para safe ang Pangulong Marcos at ang bagong administration, yung proposed budget para sa susunod na taon, doon palalakihin para walang problema. Okay? So, standby lang ho ang ating mga farmers, mga local producer. Baka ito na nga po yung tugon sa matagal yung hinaing na alam kong hindi biro ang naranasan ng mga farmers sa mga nakaraang sistema na hindi nila nagustuhan. Dahil una-una yung issue ng rice tariffication law na parang pumabor lang sa mga negosyante dahil puro importation. Yung share para naman yung ikikitain na para ibigay sa mga farmers, hindi naman ho lahat nakakarating. Pinagdududahan niya kung saan napunta yung bilyon-bilyon. Kung di ako kakamalit, 5 to 10 billion ang hindi sigurado kung saan napunta. Pero doon sa ilalim ng batas, dapat mayroong ganong amount na pupunta pantulong sa mga farmers, bunga nung kinita doon sa rice tariffication law. Pero hindi pa rin humalinaw kung ano nangyari. So, ayan ho, baka sakali, nasa magandang kamay kayo dahil ang Pangulo mismo, ang hahawak ng DA at ang unang galawan ay yung dagdagan ng budget. So, palagay ko, okay yan. Kung hindi man mabigla na maramdaman ninyong pagbabago, dahan-dahan yan. Lalo na pagpasok ng susunod na taon. Kasi po itong natitirang 6 na buwan o 6 months or 5 months dito sa 2022, hindi ho talaga makakaroon ng kaagad-agad na reforma. Marami pang adjustment dahil bago pa ang administrasyon. So ang lahat ng ating tinalakay na ito para sa pagkakataong ito, kayo po ay malayang makapag-comment, react. Inyo lang hong pakinggang mabuti ang ating mga tinatalakay dito dahil mahalaga po ang madinig ko rin, mabasa ko ang inyong mga reaction, comments sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Okay? Marami pong salamat. Saludo ako sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Thank you po.